Mga kaibigan, magandang araw. Ako si Lan ng #WalkWithLan at welcome sa ating channel kung saan tayo laging naghahanap ng katotohanan. Sa gitna ng kaguluhan, ngayon, pag-uusapan natin ang isang kwentong parang script sa teleserye. Nagulat ang DOJ sa sinabi ni Senador Marcoleta tungkol sa mga diskaya. DOJ, Department of Justice ba talaga yan? O Department of Obstruction of Justice. Hehehe, biro lang mga kaibigan. Pero seryoso tayo rito. Si Senador Rodante Marcoleta, ang ating matapang na senador na laging handang lumaban para sa katotohanan, ay nagbigay ng isang pahayag na nagpasyak sa buong DOJ at ang mga Diskaya couple. Sina Sarah at Curly, ang mga bida rito na handang ibunyag ang mga mastermind sa likod ng bilyong-bilyong anomalya sa flood control projects. Pero ikaw, ayaw ng DOJ na protektahan sila. Susuriin natin yan ng malalim, factual at may konting wit para hindi kayo mainit. Manatili kayo at sa huli, subscribe na para sa higit pang ganitong content mga kaibigan. Una, magbalik tayo ang mga diskaya, ang mag-asawang kontraktor sa inasangkot sa aligasyong katiwalian sa flood control projects ng DPWH. Bilyong-bilyong piso ang nawala at ang Pilipinas lagi pa ring binabaha. Pero heto ang twist mga kaibigan. Ang mga diskaya ay hindi ang mga kontrabida. Sila ang mga whistleblowers na handang ituro ang tunay na masterminds. Mga politiko at opisyal na nagtatago sa likod ng kortina. Si Senador Marcoleta nga sa kanyang Senate hearings ay nagpupush para sa kanila na maging state witnesses under the Witness Protection Program. WPP. Bakit? Dahil ayon sa kanya, gusto natin ma-identify ang mastermind. At tama siya sa data ng DOJ mismo 95.3% ang success rate ng prosecution kapag may WPP witnesses kumpara sa 80.5% lang kung wala. Okay, factual yan mga kaibigan mula sa mismong bibig ng DOJ. Pero ang DOJ ayaw nilang tanggapin ang diskayas nang walang restitution. Ibig sabihin, ibalik muna ang pera. Paano kung ang pera ay nasa mga mastermind? Parang sinasabi ng DOJ, babayaran muna nyo kami bago kami lumaban para sa hustisya. Witty, di ba? Parang toll gate sa expressway ng justice. Okay, ngayon pag-usapan natin si Senador Rodante Marcoleta. Ang lalaking ito, parang isang modernong Jose Rizal, intelektual, matapang at laging para sa bayan. Sa Senate budget hearing para sa DOJ noong October 21, 2025, ginisa niya ang DOJ officials. Sabi niya, hindi ko dinidepensahan ang mga taong yon. Ginawa ko lang ang trabaho ko para ma-identify ang mastermind. At bakit ba siya sobrang sipag? Dahil alam niya ang mga diskaya ay may impormasyong makakabunyag ng mga totoong salarin. Mga congressmen, DPWH officials at posibleng mas malaking isda. Marcoleta ay dating chairman ng Senate Blue Ribbon Committee at sa kanyang press conferences, paulit-ulit niyang sinasabi, hindi ako protektor ng diskayas. Ako'y tagapagbunyag ng katotohanan. Inihalan tulad niya ito sa historical cases tulad ng pork barrel scam kung saan ang mga whistleblowers ay protektado para mabunyag ang mga PDAF anomalies. Sa affidavit ng diskayas, nabanggit nila ang mga pangalan tulad ni Martin Romualdez at Saldico, mga aligasyong nagpapakita ng systemic corruption mula 2022 hanggang ngayon. Marcoleta's push for immunity it's not favoritism, it's a strategy para sa mas malaking hustisya. DOJ, bakit kayo nagrereklamo? Takot ba kayo sa totoong mastermind mga kaibigan? Sina Sarah at Curly Diskaya, hindi sila mga kriminal na nagtatago. Sila ay mga contractors na umamin sa kanilang bahagi para handang ibalik ang hustisya sa bayan. Sa kanilang sworn statements, ibinunyag nila ang cut system. 15% kickback sa politiko, 10% sa DPW engineers. Nako, sa Bulacan nga di ba? Projects alone, bilyon-bilyon ang nawala at ang diskayas ay naghatid ng maletang para sa opisyal. Pero bakit sila dapat protektahan? Dahil may banta sa kanilang buhay.
Si Marcoleta mismo ay nagsabi, may death threats. Sa hearing noong September 2025, umamin ang Discayas na may direct links sa mga masterminds. Pero tumanggi silang ibalik agad ang pera dahil ito'y bahagi ng ebidensya. Parang sinasabi nila, hayaan muna nating hulihin ang malalaking isda bago tayo magbayad ng danyos. Parang sa chess, no? Hindi mo inuuna ang pawn, inaatake mo muna ang king. DOJ, bakit kayo nagrereklamo sa restitution sa Witness Protection Law, RA 6981? No, wala namang explicit requirement na ibalik muna ang pera bago ang proteksyon. Ang Discayas ay hindi takas, sila'y tulay sa katotohanan, mga kaibigan. Ngayon, ang kontrabida, ang DOJ, DOJ, kayo ba talaga ang tagapagtanggol ng hustisya o tagapagtanggol ng anomalya? Si Secretary Crispin Remulla at ang kanyang team ay paulit-ulit na sinasabi, kailangan muna ang restitution. Sa RA 6981, ang criteria para sa WPP ay grave felony, essential testimony, no other evidence available. Wala pong ibalik muna ang pera. No? Si DOJ o ay si Frederick Vida mismo ang nagsabi sa hearing, we want the mastermind too. But return the funds first. Paano kung ang funds ay nasa masterminds? Okay? Talaga namang, paano yun, no? Bakit mga Discayas biglang nag-strict tayo sa kanila? Di ba? Okay? Sa data mula sa DOJ own reports, maraming cases tulad ng Farmally scandal kung saan ang witnesses ay protektado nang walang agad-agad na restitutions. Nakakapagtaka, bakit tayo stricto kaila mga Discayas? Dahil ba nakalaban ni Vico Soto na pamangkin ni Tito Soto yan, no? Ay nako. Parang DOJ ay nagiging judge, no? Jury or at executioner. Hindi nila trabaho yan. Korte yan, no? DOJ, kayo ba ay Department of Justice or Department of Just Us? Sa September 2025, tumanggi ang DOJ na tanggapin ang Discayas dahil hindi ganap ang disclosure. Pero ang Discayas ay nagbigay na ng names at details. Obstruction ba ito para protektahan ang mga malalaking pangalan, mga kaibigan? Susuriin natin ng mas malalim ang koneksyon ni Marcoleta's wife sa insurance company na nag-bond sa Discayas. At that's the red herring. Si Edna Marcoleta ay independent director sa Stronghold Insurance. At ang Discayas ay may bonds since 2022. Pero Marcoleta denied any protectionism. Hindi ko kinakampihan ang Discayas. At sa ethics, walang direct conflict dahil hindi siya ang nag-iimbestiga ngayon. Tulad ni Janet Napoles, sa PIDAC, protektado siya bilang state witness nang walang agad na restitution. Bakit iba ang treatment sa Discayas? Mga viewers, ano sa tingin ninyo? DOJ ba ay natatakot na mabunyag ang totoong corruption sa ilalim ng current administration? Okay, ito ay systemic issue. Corruption sa infrastructure ay nagkakahalaga ng 1 trillion pesos losses ayon sa World Bank. Si Marcoleta at Discayas ay solusyon, hindi problema. Mga kaibigan, sa huli, si Senador Rodante Marcoleta, ang ating superhero, at ang mga Discayas ay mga bayani sa laban na ito. DOJ, kailangan nilang magising para sa higit pang in-depth analysis like this video. Share sa friends nyo at subscribe na sa channel nito, #WalkWithLan, para sa mga daily updates. Hit that bell icon na rin para hindi kayo ma-miss ang susunod na revelations. Comment down below, sino sa tingin ninyo ang totoong mastermind? Salamat sa panonood at ingat lagi. Mabuhay ang Pilipinas.